Hello guys, good morning. Nakikita ba ng maayos kapag ganito orientation? Hi Abby. Nakikita nyo ba ng clear or nakabaliktad din yung ulo nyo habang pinapanood? Pwede nyo ba i-landscape sa end nyo? Kasi nung nakaraan parang nakakahilo yata yung live ko dahil ang gulo. Hi 578. Nakatabingi siya. Nakatabingi siya. Hello Macy. Ayan guys, anong eksena, anong itsura niya dyan? Sige, kunwari may ipapakita mo na akong isa. Nakatagilid po ko, should we rotate our phone na lang? Ayun nga ang hindi ko sure eh. Can you do that ba? Saglit, itatry kong mag-show ng isang form, if it'll work. There. Pagka ganyan, can you see it properly? Chut, chut, chut. How about that? Bali literal po na side namin yung phone. Kita naman po. Control live po ba kayo through phone? Oo, through phone lang kasi hindi siya nakikita. Yung software kasi na gamit, for some reason, binablock siya ni TikTok. So, it's hard na mag-live through Live Studio. Oo, cam ng phone. How about yan? Kita nyo na ba guys? Pagka zoom out ko siya, nakikita nyo? Please confirm. Ano sinasabi ni Jamlia? Okay, okay, bongga. Sige. Sige guys, start. Hello, meron ba mga first timer dito? Ako yung tabingi yung ulo dito. Ako yung hindi ko masyado nakikita yung... Ako yung nakatabingi ang ulo. I think kailangan ko yata ng isang phone to view comments. Anyway, yung mga first timer, meron tong first timer here. Pa-type naman ng me. I'm not accounting po. Yes, aral lang kayo dito. I mean, it's free naman. So, wala namang mawawala, di ba? Habang nagbe-breakfast tayo, nood lang tayo here. Uy, ang daming first timer. Ay, talaga ba? Sa baba may orientation doon, mag-portrait siya. Mm, sorry guys kasi alam nyo na hindi ako marunong talagang mag-TikTok. Is it under settings ba? Papatayuin din. Wag na Nena, okay na to kasi hindi naka-capture yata yung buo. Or pagka ginanyan ko, parang ang daming nawawala, di ba? Nakakat siya. Yes, continuation to ng last week. Pero, meron, in-upload ko sa YouTube yung first episode. Landscape na lang, Nena, kasi nakakalito yun eh. Para makita nila yung buong itsura ng form. Sa baba, may orientation doon. Mag-portrait siya. Ang gagawa, coach yung viewers. Okay, kayo. Okay, so wala na akong magagawa. Alright, good morning everyone. Ang daming first timer. Yung mga first timer dito, may first episode to. In-upload ko siya sa YouTube. You can check the link. In-upload ko to dun sa YT. You can click the link na lang dyan if you're interested.
So, nandun yung basics, yung first episode na nangyari last week. So, this is a continuation. Same client yung ginagawa natin. Parang gagawin ko lang siyang matatapos tong buong episode natin ng individual tax return na naintindihan nyo yung US tax. Okay? Sige, start tayo. Meron pa mga bookkeepers dito. Yung mga bookkeepers na laging litong-lito if ano ba 'tong ginagawa ko, partnership ba 'to, S-corp ba 'to, LLC ba 'to? 'Di ba parang ang daming gano'n, like ako ang dami kong kasabayan, ang dami kong mga, bookkeepers na swipe right para mawala comments at mabasa yung right side ng screen, yes. Ang dami kong, mga bookkeepers na litong-lito pa rin sila, "Ano ba 'tong ginagawa ko? Schedule C ba 'to? Partnership ba 'to? S-corp ba 'to?" Kasi it matters, 'di ba? Iba-iba tax filing deadline nila. So, alam mo kung sino yung priority, sino yung puwede pang mag-antay ng isang buwan. So, ang first thing na gusto ko ipakita sa inyo is, if kayo yung bookkeeper na nalilito, anong type ba ng business yung wino-work on niyo, merong form na puwede kayong tingnan. So, sa perm file nyo ng client, baka meron kayong ganitong file that you can look at. Kasi this will determine anong type ng business yung entity na wino-work on nyo. So, example, this one. This is the EIN letter. Ayan. So, binlur ko lang siya. Pero, ibig sabihin nito is Employer Identification Number letter. So, dito, makikita mo anong type ng entity tong wino-work on mo. So, for example, this example is a limited liability. So, this is an LLC. Ngayon, check naman natin, paano ko makikita naman if partnership yan? Anong clue ko? Okay. So, this is the other one. Naka-indicate dito Form 1065. Tas normally, ang tax filing deadline nito is 3 every March of 2013. So, isa to sa mga key para makita nyo what type of entity. Lalo yung mga first-time clients, 'di ba? Hulaan eh. Lalo pag bookkeeper ka, hulaan anong type ng entity to. So, for my lesson today, ang gagawin natin is ano ba yung mga nire-report under Schedule C? Again, yung mga nanggaling na rito last week, this is just a continuation ng first session namin. So, when we say Schedule C, ito yung mga profit and loss ng mga businesses na nire-report along with your individual tax return. So, parang employee ako at the same time online seller ako. Parang ganon siya. So sa US may ganon din. Kung sa Philippines may ganon, sa US meron din siyang ganon. At ang tawag doon sa schedule kung saan mo i-report yung profit and loss mo for your sole proprietorship business is under Schedule C. Okay? So yun yung magiging main topic natin dito. Tuturuan ko kayo paano i-navigate yung tax return with Schedule C. O para pag nagkaroon na kayo ng interview someday, do you know how to prepare a tax return? Are you familiar with Schedule C? Yes ka na agad kasi 98% of Schedule C di-discuss natin ngayon. Okay? So, when doing a tax return, ang first thing talaga na dapat meron tayo is yung tax organizer. So, last week, diniscuss natin yung tax organizer. Pero ngayon, kinontinue ko siya for other parts of the organizer. So, this is the tax organizer baba ko muna tong free US tax focusing on the business income and cost of goods sold. So, dito nakasulat, ano yung name of business mo, may EIN ka ba? Kapag may naka-indicate dito na employer identification number, tas hindi mo alam saan siya makikita, dun mo siya pwedeng i-view sa pinakita ko kanina. So, yung EIN letter kanina, eto siya. So, pag hinanap, ano yung employer identification number, eto siya. Dito mo siya makikita sa part na to. Okay? So, going back. So, for this example that we have, assuming na hindi siya ni-register. So parang, ay, ano lang eh, wala tayong magawa every weekend, gawa tayo ng business. Di ba ang daming ganun, mga online seller na hindi registered sa BIR, ganun.
So, pwede yon, pero wala ka lang magiging identification number. So, ganun yung scenario natin dito. Dito kasi sa client namin, shoemaker siya, employed siya as a shoemaker. Tapos, at meron silang sariling store sa bahay nila. So, meron tayo ditong shoemaker store. Gawa-gawa lang natin to. Pero if hindi ka naman register, you can put any name here. Pwede mo lang din ilagay na Oxford kasi pangalan niya, Oxford Shoemaker Business, ganyan. So, ayan lang lagay natin, shoemaker store. Tapos, since mag-asawa sila na shoemaker, lagay natin joint. Tapos, ang address daw dito is same as residential. So, yung address ng store nila is same dun sa address ng bahay nila. And then, ang method of inventory natin, cost basis. Ang method of accounting, cash basis. Tapos here, meron lang mga few questions. Did you dispose of this business in 2023? Answer is no. Kasi kakatayo lang nito noong 2023. Things like that. Okay. So, another details that we have, pinakita dito, magkano yung sales. So, meron dito, if you are an aspiring tax accountant, sobrang dami talagang tax forms na kailangan mong i-familiarize. So, merong 1099 MISC, 1099 NEC, things like that. Pero since ang nature ng business mo is sale of products, expect na wala kang mai-receive na 1099 kasi 'di ba sa mga bookkeepers there, ang 1099s is applicable mostly to services. So wala tayong ma-expect dito na makaka-receive tayo ng 1099 kasi nagbebenta siya ng sapatos. So yun yung naging nature ng business niya. Alright? So, it's as if may pumunta sa store niya, bumili, okay, naka-generate ako ng sales na 18,231 for the year 2023. Ayun yung figure natin. And then, may returns and allowances na 1,024. So, if accountant ka, you know that the logic of cost of goods sold. If you are a bookkeeper, lagi mo tong ginagawa. And then, during the year, bumili siya ng additional materials and supplies amounting to 7,300. And at the end of the year, meron daw siyang natirang 5,400. So that is your ending inventory. So we have our figures already. Later, input natin siya sa tax return. Now, in addition to that, meron din siyang mga additional expenses. So nag-advertise siya for 39. Bumili siya ng siguro office supplies, mga tools niya for 218. We also have here travel expenses and then meals. So very small ano lang siya, very small details lang naman yung meron tayo for now para lang maintindihan nyo lang yung logic. So meals natin is 146. So gusto ko lang mag-note dito sa meals kasi simula na nagkaroon ng tax reform sa US, during pandemic 21-22, inallow na i-claim 100% of your meals as expense. Pero starting 2023, 50% na lang yung pwede mong maklaim as a deduction. So later sa return, makikita natin na only half of this 146 will be claimed as a deduction. Okay? So, forward tayo. Sabi pa dito, during the year daw, bumili din daw ng sewing machine. In-acquire nung February 1, 2023 amounting to 8,250. So this is another thing for the bookkeepers who also have Drake software sa company nila. Kasi 'di ba tayo, yung mga bookkeepers nakarely sila sa tax accountants. Paano ko ba makikita yung depreciation nitong asset na to? Aantayin mo pa eh. Aantayin mo pa talaga yung tax accountant mo eh. Kasi nasa amin. Nasa amin yung software. Kami yung nagna-navigate ng software. Kami yung pwedeng mag-generate. Unless, alam mo kung paano siya tignan sa prior year tax return. Pero what if current year lang na place in service yung new asset? So, it's really a new thing. Hindi mo siya makikita sa prior year return. So, in this case, in-acquire yung asset February 1, 2023, amounting to 8,250. Alright, so those are the facts that we have. And then, another thing na maganda sa US is that yung tinatawag na business use of home. So, if wala kang office, or yung bahay nyo, dun ka rin
dun kayo nagkakandak ng business mo, you can claim an additional expense. At ang tawag doon ay business use of home expense. Okay? So, ano yung mga information na kailangan mo para makaklaim nitong additional tax strategy na to? Ang daming taxpayer sa US na hindi aware dito na, ay, pwede pala yun. 'Di ba? Kunwari, nagbablog ka, tapos nasa bahay ka lang nagbablog, tapos may portion doon ng bahay mo na, okay, ito yung gagawin kong vlogging station. That part, you can already claim an expense for that under this business use of home na idea. So, ano yung mga kailangang i-provide mo sa tax accountant mo para maklaim mo tong expense na to? Una, kailangan yung total square footage ng bahay nyo. So, total lahat. So, sa case nila, 2,000 daw. And then, gaano kalaki doon sa 2,000 square footage yung specifically used for your business? So, sa case nila, 400 lang. Alright, so we know it already. 400 divided by 2,000. Fuck! 20% ng home mo is being used for business. So, let's put that aside. Alright? Now, meron tayong mga additional expenses dito in relation to the business use of home. So, nung nagtabi sila ng space sa bahay nila for the shoemaker store, nag-incur sila ng 1,314 for repairs and maintenance, probably divider, di ba? Mga cabinets or tables. So, 1,314. Under your tax organizer, kailangan maging aware ka, what type of expense is that? So, dito makikita mo direct expense, so meaning directly attributable sa business. And then another thing is indirect expense. Ibig sabihin, it's a shared expense between your home and your business. Following, patype ng yes if following tayo guys. Or if super bilis. Pam, pam, pam. Pa-type ng yes so I can move forward. Nagigets ba? Okay. Sige, na-late lang sa akin. Alright. So, yun yung difference ng direct expense tsaka ng indirect expense. So, dito sa example natin, ang direct expense lang natin is yung repairs and maintenance amounting to 1,314. Ang indirect expense natin is, this is very common number one is yung mortgage interest. So, mga bookkeepers dito, I know you are familiar with Form 1098. So, that's the mortgage interest statement. So, that's an indirect expense kasi yung bahay nyo, niloan pa. So, ibig sabihin, nagbabayad ka on a yearly basis ng mortgage interest. So, that is an indirect expense nung home mo. And since 20% of your home is being used for business, then 20% of this 2,839 can be claimed as a deduction against your tax return. Same thing with real estate tax. So, every year you are paying real property tax. Then, since it's a common expense and 20% of it can be claimed as a deduction then. Same with insurance. And lastly is utilities. So your water, electricity, since you are all living under the same roof, most likely 20% of this should be attributable to your business. All right? So that's it. That's our facts. Ganun lang. Ayun yung given natin. Now, paano natin siya ilalagay sa tax return natin? Meron tayong question so far before I proceed. So guys, this is di ba pinakita ko it sa inyo kanina yung business use of home here. Mortgage interest, and we also have 561 of real estate. So, for tax accountants, for aspiring tax accountants, dito nyo siya pwedeng makita. This is an example of Form 1098. Alright? Mortgage interest statement. Magkakaroon ka nito if meron kang loan for your home. So, yung bahay nila, si 101 Cobbler Avenue, na property, niloan nila to. Meron pa silang existing loan na 126,711 and on a yearly basis, in addition to the principal
na binabayaran niya dun sa loan, nagbabayad siya ng interest. This interest is considered as a deduction. Okay? And this interest as well is pwede siyang ma-claim as itemized deduction under your individual tax return if hindi ka nag-claim ng standard. But I'll be having a separate discussion on itemized deduction and standard deduction sa mga upcoming sessions natin. For now, stick lang muna tayo sa Schedule C. But this is how 1098 looks like. And then, so dito nakalagay yan lagi yan, nasa item number 1, yung interest expense. And then, most likely, nandito lagi sa number 10 others, yung real estate tax, amounting to 561. So, if you will corroborate the facts, nandun naman siya, tama naman siya. Okay? Ayan. As ito, siguro separate statement, meron siyang insurance policy na binigay, binayaran niya annual. Then utilities, most likely bibigay sa inyo yung electric bill, water bill, internet bill ng bahay. So you just have to compute for the business portion. Okay? So yan na yung mga information that we have. Let me just check baka may na-miss ako. Alright. So ang topic natin today is Schedule C. This is how Schedule C looks like. Look. Ito. Yan. So, ito yung form mismo Ito yung gagawin natin. Lalagay natin yan. I-fill out natin yan. Pero again, sa US kasi meron silang software. So, yun na bahalang mag-calculate lahat. Input ka lang. Tamang encoding lang tayo. Okay? Pero ito yung itsura ng Schedule C. Sige. Let's go ahead para makita nyo. Lalo yung mga first-timer here. We are using Drake software. So, meron akong din-download na free trial. You can download it yata for as long as you're connected to the VPN. If gusto nyo lang maglaro, gusto nyo lang mag-try, and ma-familiarize yung software, you can download it. Saglit ha. Ayan. Umopen na siya. So, i-continue lang natin yung ginawa natin nung nakaraan. Ito yung client namin, si Shoemaker. Ito guys, dun sa first episode ko, tinuro paano to kinomplete. So, kung merong mga, actually, Lacert po ang gamit. I have experience din with Lacert, pero almost same lang siya dito. Mas maganda lang si Lacert. Baliktad yung screen? Paano na baliktad? Baliktad ba? Or can you see it properly? Saglit lang guys Ang hirap no, pag walang studio. Kailangan ko na mag-claim ng business use of home. Saglit lang. Yan. So, ito yung kinomplete namin na nakaraan. Di na natin siya i-complete ngayon, pero these are just the general information. If you're interested in knowing ano yung nangyari last week, guys, uploaded siya sa YT ko. So, you can check on that para lang maramdaman nyo rin yung sequence. How to complete a complex tax return. Iniisa-isa ko lang kasi siya per schedule. Next week, schedule E naman tayo. So, ganun lang yung gagawin natin. Alright? So, last time, diniscuss namin yung wages, paano kapag employee ka, then paano if gumagawa ka ng side gig. So, yon. So, for today, ang ginawa natin is Schedule C. Again, yung side gig mo, magpo-flow through rin under Schedule C. Kaya meron ditong first Schedule C. So, di na natin gagalawin yan. Focus lang tayo dito sa pangalawa. So, pinulapan ko na siya para hindi na kayo masyadong mahilo. Tsaka encoding nga lang siya, di ba? Yun nga yung sabi ko na nakaraan. Papakita ko lang sa inyo anong mangyayari dito. Okay? So, kanina nakita natin, Shoemaker Store daw pangalan ng business. So, there. And then, sa Schedule C, ilalagyan din ng business code. So, dito, pag din-drop down mo to, nandito naman lahat ng types of business kung real estate, book retailers, florist, ganyan. So, since nagbebenta siya ng shoes, lagay natin siya under general merchandise retailer lang. Alright?
Tapos, ang ginawa lang natin is, in-input ko lang lahat ng information na nasa schedules, nasa tax organizer. So, we have here the gross receipts and sales. Di ba kanina 18,231? We have the returns and allowances of 1024. Ayan, in-input lang natin. Advertising for 39. Then we have here our office supplies of 218. Travel of 63. And ito, yung meals natin. So, meals, pinasok natin siya sa 50%. Though there are meals na can be claimed as 100%, pero ang pinaka-common is meal expense with clients. So, yun yung nangyari dito. And if it's a meal expense with your clients, only 50% can be taken as a deduction. So, dito, sa meals 50%, lagay mo pa rin yung whole value. So, magkano ang whole amount natin dito? It's 146. It's 146. So, ilagay mo pa rin yung whole amount here. Tapos, si Drake na yung automatic na magka-calculate ng amount dyan. And then, cost of goods sold mo, ito. So, nag-acquire ka daw ng materials and supplies for the year na 7,300, tas ending inventory mo, 5,400. So, that's how you complete this Schedule C. Ngayon, di ba, ang dami pa natin diniscuss, may depreciation pa, may business use of home pa. So, wag kayong malito, especially if first-time user kayo ng Drake. So, those items, sa ibang schedule natin siya ilalagay, sa ibang field natin siya ilalagay. So, kagaya dito, yung sewing machine natin, dito natin siya ilalagay under depreciation detail. Okay? So guys, if nalilito kayo, hala, paano ko gagamitin yan? Saan ko siya input? Wait lang, bumigay yung ano ko. Sorry. Ayan. Alright. So, kanari, first time user kayo ng Drake, no? Itong lito ka, hala, saan ko ilalagay ngayon yung depreciation? First time ko gumawa nito, bumili si client ng asset. Pwede ka mag-search dito. Search mo lang dyan. Alright, so search ko dito yung depreciation. Tapos, maglalabas na dyan. Open mo to. Ganun lang. Pagka meron kayong tax forms na hirap kayo or first time yung na-encounter, pwede nyo lang siyang i-search. No, this is not QuickBooks. This is Drake software. Wait lang I'm just, nagba-backread lang ako. Baka merong something dito. Okay, this is Drake software. Alright, so nung sinerch natin si depreciation kasi first time user tayo ng Drake, nag-pop tayo dito. So this is how you're going to complete your depreciation information. So dito sa taas, this is very important kasi dito mo malalaman saan magpo-flow through etong depreciation expense nito. So in this case, under Schedule C daw. Later on, kapag rental tayo, under Schedule E yan, ganyan. So, for this case muna, Schedule C lang muna yung focus natin. And then, anong number no Schedule C siya dapat mag-flow through? So, di ba sa example natin kanina, dalawa na yung Schedule C. Yung isa, yung side gig niya, ginawa namin yung last week. If sa mga hindi nakasunod, ginawa namin siya last week. So, yun na yung first Schedule C. Dito, kaya to number 2 kasi kailangan etong depreciation na 'to mag-flow dun sa shoemaker store nila. So, that's why number 2 siya. Need po ba ng subscription para magamit 'to? No, hindi po. Pero hindi ko alam if need ba ng VPN. Kasi I'm trying to download it lang dun sa local desktop ko. Parang it's not working. Baka kailangan mo lang ng VPN, tapos you can use it na without VPN after mo siya ma-download. Okay? So, pick upin lang natin yung details. Sabi doon, sewing machine daw siya. Let's go back a little bit. Alright, so this is the details natin. So, sewing machine, acquired 20123 amounting to 8,250. Alright, so pasok lang natin dito. Again, description, there, sewing machine.
Date acquired, 2/01/2023. Amount, 8,250. Business percentage use, 100%. If, if for example, you are using it, kunwari sa dalawang business mo, pwedeng 50% lang ilagay mo rito. Pero dito naman sa case natin, 100% naman directed sa business use. Okay? Another thing na kailangan nating tandaan is this one, property type here. Property type. So, ang commonly used na property type is 45, 1245, and 1250. 1245 is related to sa mga equipments, machineries, ganyan. So, 1250 naman, mostly related siya sa mga real property, commercial properties. So, for this example, we are gonna use the 1245, section 1245. Alright? And then, ang common, ito na, ang depreciation method. So, di ba dito sa Philippines or sa mga accountants natin dito, familiar tayo sa double declining, straight line basis. So, sa US, ang most common depreciation method na ginagamit nila is yung makers. Alright? So, most of the time, makers ang gamit. Ang galing, pag sa Lasert yan, doon na mismo sa depreciation nilalagay. So, eto siya, makers. Ngayon, ginagamit tong makers for um, assets, most likely mga personal properties. So, equipments, ganyan, even vehicles, ginagamit din to. Meron tayong mga ibang makers dito with separate useful life. So, for example, ito specific. This is very specific sa residential rental. 27.5. Meron din namang mga commercial rentals, yung mga business rentals. So, iba rin yung gamit nun. That's 39 years of useful life. Pero ito yung mga commonly used na depreciation method sa US. So, makers, we're going to use makers. And then, ang useful life normally ng mga machineries and equipment is 5 years. For furniture, 7 years. Alright? So, as simple as that. Yun lang. That's how you complete your depreciation method. So, for bookkeepers dito na binigyan kayong access ng mga firms nyo or ng company nyo sa tax software and namumroblema na kayo na yun na lang yung inaantayin yung detail. So, that's just how you complete. Alright? This field. So, back na tayo. Okay na, yun lang yun. Ang last thing na lang na kailangan natin gawin dito is the business use of home. Kasi yan na lang yung last detail pa na hindi natin nagagawa. So, okay na tayo dito sa income and expenses. Okay ka na rin dito sa depreciation mo, business use of home na lang. Okay? So, business use of home, again, first time ko, ma'am, first time ko coach, paano yan? E di type natin. Ay, ang dami. Kaloka siya. Business use of home. Type lang natin si home. Ang tinapos niya yung paghihirap ko. Use of home. Ano ba pangalan nun? Office and home. Ayan, office and home pala. There. So, since first time ko gagawa, chinek ko lang, sabi ko, nung na-receive natin yung organizer, wala, mayroong business use of home. First time ko gagamit ng Drake. Paano to? Search mo na lang, ganun lang lagi yung gagawin. Basta may familiarization naman na kayo sa software, ano na lang yan, ikot-ikot na lang yan. Alright? So, again, very important lagi, para sa ang business, attributable tong expense na to. So, ganun din, kagaya ng ginawa natin sa depreciation, this is for Schedule C, and then, ang code is 2, kasi yung pangalawang business yung gumamit ng bahay. Tapos, dito lang din yung details, square feet of home exclusively used for business. So, that's 400, right? Ito siya ha. And then, this is the total square footage, 2,000. So,
kagaya sa tax organizer, nakalagay dito if directly attributable or not directly attributable to the home office. So, directly lang natin is si repairs and maintenance amounting to 1,314, and then the rest are not attributable na. Alright, so we have the mortgage interest, real estate, we have the insurance, and then the utilities. Okay na. Nakuha na natin lahat ng details na kailangan natin out of that tax organizer natin dun sa Schedule C. So, tingnan na natin ano na yung magiging final output. Again, guys, ginawa lang natin, in-input lang natin yung details. Compute na tayo. Si Drake na bahala dyan. Oo, guys, later yung Q&A, sagutin natin yan. Okay? So, eto na ngayon yung... Uy, wait lang ha. Try ko siyang makapture lahat. Parang mas okay na to ngayon, Lex. No? Mas stable siya. Nakaraan, pati ako nahilo eh. So, ang kailangan natin tingnan is si Schedule C kasi ito yung ginawa natin. Again, this first Schedule C, ito yung na-discuss namin last week. So, dun tayo sa pangalawang Schedule C. As you can see, dalaway Schedule Cs dito, di ba? So, you can have as many Schedule Cs. Basta kung ilan yung business mo, hiwa-hiwalay yan. Ganon din karami yung Schedule C na meron ka. Kunwari, nagtuturo ka pa. Schedule C ka na naman ulit. Ganon. So, dito, pinopulate lang lahat ng in-input natin. Since this is not a registered business, ang lalabas dito sa name of proprietor is si Oxford Shoemaker. So, this is our taxpayer. Tapos, tax identification number niya yung nandito, social security number. As ito, nung in-enter kasi natin kanina yung business code na 455000, dito siya. Under siya ng General Merchandise Retailers. Tapos ito yung pangalan ng business, Shoemaker Store. Again, if hindi registered yung business mo, wag mo nang hanapan ng employer ID number. Magkakaroon ka lang nito kapag meron kang EIN letter pag nag-apply ka. So, since you are using the same address as your home, though hindi natin tinype to kanina, again, dito kaya sa Drake, kapag may red na equal dito, nakikita niyo ba yung mga red na yan? So, magpo-flow through na lang dyan yung information unless magta-type ka. So, since blank siya, inassume na same siya as your home address. Balik tayo. Guys, patapos na tayo. So, meron lang dito mga ibang questions. Did you materially participate in the business during 2023? The answer is yes. Then, assuming then na we just started this business in 2023, that's why naka-yes ka rin dito. And then, did you make any payments for 2023 that would require you to file 1099? So, again, 1099 is related to sa mga services na binabayaran mo. So, parang wala naman tayong ganon. Parang sarili lang natin lahat. Okay? So, dito, lalatag lang niya. Ito guys, free trial lang siya. Trial software lang siya. So, dito, nilatag lang niya magkano yung gross receipts, 18,000, returns and allowances, 1,024. So, we have our net income of 17,20. No. Net receipts natin, 17,207. And then, cost of goods sold, 1,900. Paano na-compute yung 1,900? So, there's a separate schedule for your cost of goods sold. Ito siya. So, materials mo, 7,300. And then, at the end of the year daw, may natira kang 5,400. So, ibig sabihin, ang nabenta lang natin, ang cost of goods sold lang natin ay 1,900. So, yun lang yung ginamit natin dito as cost of goods sold. And then, the rest are gross profit. Ang laki pala ng kita rito, no? Pag gagawa ka sapatos. So, gross profit natin is 15,307. And then, assuming there's no other income, so that's our gross income, 15,307. And then, i-claim lang natin yung mga expenses. So, advertising natin, 39. Then, meron din tayo itong depreciation. So, later discuss natin kung paano na-compute tong 6,930. Pero let's just leave it there.
And then supplies, 218. We have travels of 63. And ito yung sinasabi ko, deductible meal. So just half of the 146. Diba? But you don't have to input, 73 lang lagay ko rito kasi 50% lang. So pag ginawa mo yun, makakalahati na naman itong 73. So put 100% and then si Drake na yung bahalang mag-calculate. And then in addition to that, so ayan na yung total expenses mo. As ito na yung tentative to. Pakita ko sa inyo. Schedule C. Here, ito yung full copy para lang makita nyo. So, dito, ano ba to? Ayan. Ayan, tentative profit yung natatakpan. Okay? So, tentative profit natin is 7,984. Again, paano nakuha yan? Gross income minus your total expenses equals your tentative gross profit. But tentative lang. Kasi meron pa tayong business use of home, remember? So, hindi kasi applicable ang business use of home sa lahat. Applicable lang siya if your business is within your home lang. So, na-compute natin is 2,194. So, just a tip lang dito sa business use of home, dalawa to. Meron tayong tinatawag na simplified, tas meron ding actual. Okay? So, whichever is higher, yun yung makiklaim natin as business use of home expense, whichever is higher. So, dito lumabas 2,194. Check natin, paano na-compute yung 2,194? So, ang specific form for business use of home is 8829. Andito yung breakdown. So, 400, ito yung gamit for business. 2,000, this is the entire home mo. So, your business use of home percentage is just 20%. So, this is your tentative profit, 7,984. As again, nandito sa first side yung direct expense, the 1,314. Dito sa second column is the indirect expense. So, this is our mortgage. This is our real estate tax. Pwede nga pala ito i-check, no? This is the insurance. This is the utilities. Total niya, 4,402. So, si 4,402 minultiply lang sa 20%. Tama ba? 4,402 times 0.2. Yes. So, we have 880. So, that is our total for the indirect expense. Tapos, add mo lang to. Kasi yung direct expense is 100%. So, 20% of 4,402 plus 100% of 1,314. Total natin na business use of home expense 2,194. So, kaya siya na-compute as 2,194. Coach, paano naman yung simplified? So, may rule sa simplified. Simplified expense, 5 USD per square footage but not more than 300 square footage. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin may cap, may maximum amount lang na pwedeng maklaim. So, kung maximum mo is 300 tas times 5 lang, ang cap mo lang is you can only claim as much 1,500 lang yung pinakamalaki mong pwedeng maklaim under the simplified method. That's why, kung i-compare to 194 or 15, of course, 15. Pero, pwede mo siyang i-elect. So, kanare dito, kita niyo ba yan? Pipindutin ko lang to, use the simplified method. So, kanare i-force lang natin, para lang makita nyo. Schedule C, page 2. So, kinlik natin simplified method, no? Ayan na, lumabas lang dito. 1,500 lang kasi you can only claim up to 300 square footage. That's $5 lang per square footage. Kaya never click that kasi you might limit the expense that you can claim if you take that box. Okay? So, hayaan nyo na lang siyang mag-identify if sino yung match greater. Alright. And then, last thing na lang na pwede nating i-discuss. So, yun lang yung business use of home, guys, 2194. Then, we have here 2194. Oh my gosh, Trick Software. I love doing Form 990. It makes me thrill. Okay.
So, last na tayo, depreciation. So, discuss lang natin. Saan natin makikita yan? Again, may Drake software kayo. Isa kang bookkeeper. Saan ko makikita yan? Paano ko mapipick up yung depreciation expense amount? Here, sa side, makikita mo rito depreciation federal. There, depreciation state. Tapos, meron din ditong depreciation next year. So, if ikaw ay isang bookkeeper, tapos binigay sa inyo yung prior year return, at kailangan mong tignan yung current year depreciation expense, always look for this page. Next year's depreciation worksheet. Kasi this is always accurate basta wala lang new asset placed in service during the year. Okay? So, depends. Minsan parehas lang sila, pero minsan nag-iiba-iba kasi merong mga states na walang bonus depreciation. So, for example, dito, ang state natin is Ohio. So, hindi nila ina-acknowledge yung bonus depreciation. Nagdi-depreciate siya under the eto, 200 dBHY. So, 1,650 lang yung current depreciation that we can take. However, under federal, since pwede siyang mag-claim ng bonus depreciation, again, may rule dito um, last 2022, you can claim 100% of your cost as a bonus depreciation. What does that mean? Pwede mo mag-claim yung entire amount itong 8,250 as a depreciation expense sa year 1 pa lang. So it's a good tax strategy. It's a good tax strategy if malaki yung income mo. Alright? And then every year nababawasan siya ng 20%. So for 2023, ang bonus depreciation na lang is up to 80%. Next year, 2024, 60 na lang, magiging 40, magiging 20, and so on and so forth. So, dito, sa mga nagtataka, bakit ganun? May bonus depreciation. Ba't ang laki? 'Di ba? Ayun yung una mong tanong eh. Ba't ang laki? 8,250 lang yung cost eh. Tapos depreciation mo agad, 6,930. Ba't ganun? Akala ko ba over 5 years? Yes, over 5 years siya. Pero sa US, meron silang tinatawag na bonus depreciation wherein you can take as much as 80% of your total cost as your depreciation expense for the first year pa lang. Tapos, yung remaining, so ngayon, kinlay mo na as bonus depreciation 6,600. Basis mo na lang ngayon 1,650. What do you mean by basis? Ito na lang yung net value ng asset mo. 8,250 minus 6,600, 1,650 na lang. So ngayon, ito na lang 1,650 yung i-divide mo sa 5 years. So 1,650 divided by 5, ayun yung useful life, 330. So that's why 6,930 yung total depreciation expense natin. That's the 6,600, which is the bonus depreciation, plus your current depreciation of 330. Ngayon, next year, you have to expect na ang depreciation mo na lang is 330 na lang kasi nagamit mo na this year. Ano ba to? Next year depreciation, 1,650. Uy, nagbago na. No. Kasi February pala na place in service yung asset during year 1. Kaya to hindi siya buo. So next year, 528 na daw siya and so on and so forth. Okay? Alright. So, we have everything na. I think that's all lang. This is very important. Basta alam mo lang yung mga parts na yon, okay ka na. Tax accountant ka na. Again, guys, I started being a tax accountant nung wala akong alam. Tapos nung nalaman ko lang to, ay ganun lang pala siya. 'Di ba? Parang meron lang mga parts na mapapatanong ka lang, paano? Paano na-compute? Pero that's it. So at the end of the day, ang net income natin is 5,790. Going back sa tax return natin, again, ang nakaraan, may 50,000 tayong wages. Meron tayo ditong adjustment to income 763. Again, this is one half of your self-employment tax. Kanina ko lang din nabasa. Alam mo yon, ang tagal ko nang gumagawa ng tax return. Pero like, okay, sige, hayaan mo na kasi
ano naman nag-generate naman ni return yung mga numbers. Pero, so, parang, in a way, natutulungan niyo rin ako na, na mag-research kung ano yung ituturo ko. So, dito, na ano ko na yung logic niya. Meron kasi, kapag kasi self-employed ka, so meron kang self-employment tax. Di ba parang kapag nagninegosyo ka rito sa Pinas, meron kang self-employment tax. Ngayon, sa US, ganun din. Okay? So, under siya dito sa Schedule SE. As meron din dito specific calculation. Yan. So, yan. Kinumpute siya. eme root. Ang ibig sabihin pa ng self-employment tax, ito is yung contribution mo, yung voluntary contribution mo sa SSS tsaka sa PhilHealth. Parang ganun siya dito sa Pinas. So, self-employment tax, ito yung contribution mo sa mga government agencies. Okay? Ngayon, nung kinumpute na magkano yung self-employment tax mo, ang total niya is 1,525 kasi you are paying both employer and employee portion. Di ba ganun din naman dito sa Philippines? Kapag, kunwari, freelancer ka, magbabayad ka ngayon, gusto mo magbayad ng PhilHealth tsaka SSS, you have to pay both. Employer portion and employee portion, kaya mas malaki. So, ganun din dito. Kaya pala tinitake itong 50% as an adjustment to income here. So, 763, dinideduct siya kasi it's considered as the employer portion. Eh, di ba kapag normal business ka, kaya yung mga bookkeepers, dinideduct nyo yan as part of your payroll taxes, yung employer taxes. So, ganun din siya. Even if you are self-employed, and you are required to pay the self-employment tax, you are still entitled to claim your employer portion, should be employer portion, as an adjustment to your income. Kaya, deduction siya. Alam niyo ba kanina ko lang nalaman yan? Katanga ng tao na ito. So, 763. And then, standard, this is the standard deduction, 27.7. Again, kung di nyo alam kung saan nakuha itong 27.7, I have a separate discussion dito. Makikita nyo siya sa feed ko. Alright? So, total natin, all in all, total tax, 4,724. Again, guys, this is under the graduated tax rate. So, claim lang lahat. Pak, meron tayong withholding from W2 amounting to 9,000. Ang net natin ngayon is an overpayment of 4,276 refund. So again, sa US, madali lang silang claim ng refund. Kung ayaw mong mag-refund, i-apply mo sa next year mong tax due. So may election kayo to apply next year. Okay? So yun na siya, guys. Ang dali lang ng schedule C, no? Ganun lang siya kadali. Alright. Wait lang. Tanggalin natin. Harapin ko kayo. Okay. Q&A. May mga question ba tayo dito? Ang dali lang pala. Tanong, what if nag-open pa ako ng business sa USA? Kailan po ako mag-file ng tax? If nag-open ka this year, so next year, April 15, 2024. Guys, yung may mga tanong, I'll answer some. Paano po magkilay? Kaka! May tanong ba kayo, guys, or clear? Pa-type naman ng clear if naintindihan nyo siya. If hindi, ayun lang. Paano ba tumawalang filter na to? Baka... Miss Ana, question po. Paano kung nag-rent lang sila ng bahay for business? Paano kung nag-rent lang sila ng bahay for business lang? If ganun yung case mo, hindi mo kailangan ng business use of home. Makiklaim mo siya as rent expense. So, 100% ng rent expense, madideduct mo siya. So, may specific, part siya here. Let me
show you that. So, if nag-rent ka lang ng house, ng ano mo, ng, here, hindi siya makita. Wait lang, pakita ko dito. Okay, eto. Dito ka papasok ngayon sa Schedule C, rent or lease. Okay? Any question, guys? Nasagot ko na si Carl Jams, no? May tanong pa ba tayo? Clear na tayo? Okay, guys, kung... Ay. Ma'am, even virtual office po ang business ko sa US, mag-file pa din po ng tax. Ano bang business mo? I mean, if you are generating an income kasi sa US, may space ka dun, most likely, kailangan mo talagang mag-file ng tax. Regardless. Tapos, dito ka pa sa Philippines. So, worldwide source income ka, te. Patay ka sa BIR niyan. Need po ba niyan subscription para magamit? Accountant mo to? No. Free lang to. Na-download ko lang siya. Pero this is the actual software na gamit sa practice, ha. Drake, ito talaga siya. So, you can check then if meron sila CERT, if meron si CCH, if meron si UltraTax, baka meron din silang mga software. Address lang po gamit ko. Tapos ano nature ng business mo? E-commerce, no? So kung ganun, mas Hindi ko nga alam paano ito matanggal eh. Filter to dito, te. Gaga ka, hindi ko alam nga to. May filter siya, oh. Makakalain ng mga tao dito, maganda tayo. Digital marketing, oo nga. Again, tax filing naman, it's a voluntary thing, diba? So, if gusto mong mag-file, then do so. If hindi, and wala namang trace, okay lang. Pero, again, for compliance, mag-file. Nung nag-start po kayo sa tax preparer, ano po usually na-encounter yung issue sa forms? Ay, gulong-gulo ako sa 1099-D. Yung consolidated 1099, kasi sa halo-halo sila doon. Halo-halo yung interest, halo-halo yung dividends, halo-halo yung stocks. Litong-lito talaga ako nun. Pero, ano lang pala siya, pinagsama-sama lang pala siyang form. Consolidated form lang pala siya, pero madali lang siya. US sales tax, ay hindi ako mas ang US sales tax sa mga bookkeepers. 'Di ba? Sa mga bookkeepers yung sales tax. Hindi kami nagsi-sales tax under tax, guys. Talagang 1065 lang, 1040, 1120S. Ganon lang ang eksena namin. Pagka nga tinatanong ako, may experience ka ba sa non-profit? May nag-type dito kanina, 990, so non-profit yun. Sabi ko agad, wala. Hindi ko talaga alam. Pag mahirap yung mga papagawa, hindi ako alam lagi. Bala sila dyan. Pero inaaral ko na siya on the side. Hindi lang natin sinasabi agad kasi baka matambakan tayong trabaho. Any other question? Question for 1099 po. Anong meron sa 1099? Eunice. Uy, ganda po ng ring nyo. Thank you. Guys, thank you sa mga ano po included sa bootcamp nyo po. Ayaw nga pala, nakalimutan ko i-promote. Magbo-bootcamp pala ako, guys. This upcoming September 26. Yung inclusions nun, whole set ng tax prep, individual, partnership, tsaka S-corp.
So, didiscuss ko doon lahat. Tapos, yung mga tax strategies na commonly ginagamit. Kamari dito sa Schedule C, meron pa kasi dito mga additional expenses pa na pwede pang maklaim ng mga business owners na hindi natin siya na-discuss kasi nga, limited lang yung time natin hanggang 10:50. Ano oras ako nag-start? Hanggang 10:15 lang tayo. 9 ako nag-start. Tapos na ako 9:45. So, yun yung included sa bootcamp ko. Individual, partnership, tsaka S-Corp returns. Di-discuss doon. 3 hours yun. So, classroom type siya. Nabasa ko po kasi hindi kasama yung paid using CC sa isang contractor. Yes, tama. If ang ginamit na pambayad is credit card, hindi ka na required na mag-issue ng 1099. Tama yan, Eunice. Guys, if interested kayo sa bootcamp, again, I'll be discussing here naman on a weekly basis, no? For free. Pero if gusto nyong, like, October, gusto ko nang maging tax accountant agad, or November, gusto ko nang maging tax accountant, helpful naman yung bootcamp sa inyo. Again, yung gusto lang. Pero, magdi-discuss naman ako dito on a weekly basis lang. Tas, yun lang din dito, hindi rin natin ma-address din lahat ng questions kasi nga madami. So, doon, first hand, usap tayo ano yung tanong mo or saan ka nalilito. 'Di ba? Ma'am, dito po ba sa Pinas mag-file din ako ng tax? Should be, yes. Actually, worldwide source ka. Resident citizen ka kasi based ka rito sa Philippines. So, yun nga, yun yung logic, no? Based ka rito sa Philippines, especially if you're staying here for 183 days or more. So, yun kasi yung threshold dito sa Pinas. You will be considered as a resident citizen. So, resident citizen is taxable on a worldwide source income. But then again, dito nga sa Pinas, wala naman kasi tayo talagang yung parang tracking. Pero yes, if your answer is if taxable ka ba for your income abroad, yes, and any other countries. May training materials po na included. Meron tayong course outline na ipoprovide. Alright? May course outline tayo. And then, I'll be having a recorded files that you can go back to. Pero yung session, hindi natin siya i-record So there, makikita nyo na yung mga tax form. Discuss ko doon yung mga forms na normally ginagamit sa pagiging US tax accountant dun sa bootcamp. How much? 999. Intro price siya, Mike. 3-hour session siya. Ang schedule, dalawa pa lang yung schedule ko for now. Isang September 29. So, that's 2 weeks from now. And then, October 6. Dalawa pa lang, guys. If interested kayo sa bootcamp, anong tawag mo rito? Nasa link tree ko siya. So, nandun yung link. Register kayo there. Tapos, select nyo lang din ano yung schedule that you prefer. Paano po yung income sa books is more than income na nasa 1099? Acceptable pa sa tax or need a match with 1099 form? Again, si 1099 kasi, di ba, hindi naman lahat ini-issuehan ng 1099. So, if paano ba to? If yung amount is 600 or more, doon lang required na issuehan ng 1099. Meron namang mga small deals lang, kumari 400, ganyan, hindi na na-account ng 1099. So, hindi talaga required na yung gross sales mo match na match sa kung magkano yung 1099 mo. Pero, it is expected na mas malaki yung reported sales mo as compared to your 1099 breakdown. Wala pong sked ng Saturday po. Tignan ko muna. Mag-select ka na lang muna ng date that you prefer there. Tapos, ano na lang ako ng email siguro sa buong mga magjo-join if mas prefer nila ng Saturday or Sunday. Let me see. Pero parang mas gusto ko nga ng Saturday para pahinga ko na lang yung linggo.
For now, yan pa lang kasi yung available schedule ko eh. What if same customer? What do you mean same customer? Ay, kung same customer ate, most likely dapat parehas yan eh. 'Di ba? Kasi generate baka hindi lang nakamap sa QBO mo. Uy, ang ganda ko dito. Hindi totoo to guys ha. Sa filter lang to. Any other questions? Clarifications? So, yun lang yung details ng bootcamp ko. 2 weeks from now, tsaka October 6. Kasalanan mo, te. Kasalanan mo, te. So guys, pinag-usapan dito 1099. So mga bookkeepers dyan, aware naman kayo dyan. Saan po ang payment? BPI or GCash? Andun po sa details nung Google form. Nandun lang yung details niya. Again guys, ay baka wala pala ako next week no, may travel kami. Mag-announce na lang ako if meron ako next week na free session. I'll try my best. Siguro morning. Kung kakayanin pa siyang masingit. Pero if hindi, baka the following week na lang ulit tayo mag-live. Pero ang next discussion is Schedule E. So, as an overview lang, idea lang in advance, Schedule E is the tax forms kung saan nire-report yung real estate. So, yung mga renta. At ang daming clients, ang daming firms na yung mga clients nila is mga individual na maraming rental properties. So, kapag, siguro, someday, pag naging US tax accountant kayo, at tinanong na sa inyo if do you have experience with real estate, pwede nyo na siyang magamit kasi may idea na kayo paano gumawa ng tax form. Gaano po katagal ang bootcamp? 3 hours po. 3 hours po yung bootcamp. Nagkaroon tuloy ako ng kasalanan. Thanks, coach. Galingan mo naman, te. Ano po, name nyo sa YT? Nandyan po yung link, pero that's my full name lang din. Pero nandyan yung link. You can just click on it. Madidirect ka na din sa account ko. Alright. So guys, thank you so much for tuning in with me today. Appreciate it. Wala pa akong tulog. Kaya ako minove para tuloy-tuloy na lang yung tulog. Hindi na ako gigising ng 2:00. So salamat. Tsaka pa-follow ako dito kasi nag-a-announce ako dito kailan yung next live ko. Thank you guys. Bye! Yung mga interested sa bootcamp, nandyan yung link.